at iba't iba ang pakahulugan nila sa pag-ibig. At maraming tao rin ang naghahanap ng pag-ibig. Naghahanap sila ng pag-ibig sa magulang, pag-ibig sa kapatid, pag-ibig sa mga material na bagay, at marami pang ibang uri ng pag-ibig. Ngunit ano po sinasabi sa salita ng Panginoon sa Matthew chapter 22 verse 37 hanggang 39 na ang pag-ibig ay ito yung ibigin ng Diyos ng higit at ang ating kapwa. So ang pag-ibig sa kapwa, ito po ay bunga ng ating pag-ibig sa Diyos. Kasi mahirap umibig sa kapwa na hindi muna natin iniibig ang Diyos. So number one, ng higit na lahat, na bigyan natin ng kahalagahan ng pag-ibig ay ang ating Panginoong Hesukristo. Iniibig mo ba ang Diyos? Ang Panginoong Hesukristo ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Kaya naman, ang Panginoong Hesukristo, nung siya po ay nabuhay na maguli, ay napakita siya sa mga disipulo. Sa John chapter 21, verse 14, siya po ay nagpakita doon sa kung saan nagfi-fishing sila Pedro at ang iba pang mga kasama ng mga disipulo. At si Jesus ay nakipag-usap sa kanila. Now sa panahon natin ngayon, hindi pa naman nagpapakita ang Panginoong Hesus. Subalit, nanampalataya ka at nagtitiwala sa Panginoong Jesucristo, kaya naman tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Noong nakipagkita ang Panginoong Jesucristo sa mga disipulo, tinanong niya si Pedro Ito yung tanong ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, mahal mo ba ako? Now, nais kong basahin sa John chapter 21, verse 15 up to 17. Ito yung sinasabi, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me? More than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Verse 16, again, Jesus said, Simon, son of Jonah, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Verse 17, the third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Now dito yung tanong na ito, what do you love more than Jesus? Ano ba yung higit mong minamahal kaysa sa Panginoong Hesukristo? Ito pong mga tanong na ito ay kay Pedro ay tanong din sa atin bilang mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, bilang tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ano nga ba ang higit nating minamahal sa mga bagay-bagay sa mundong ito? Ito ba ay pleasure? Ito ba ay kasayahan? Wala nang inatupag kundi kasayahan para sa sarili. Ito yung layaw, yung mga bagay na ginugusto. Ito yung lakwatsa, lamierda, mga material na mga bagay katulad ng pangungulekta ng bags, mga bagong sapatos na mga branded pa. O ito yung magkaroon ng maraming salapi o magkaroon ng maraming pera upang matugunan yung mga bagay na nasa sa buhay. At ang tanong ni Jesus kay Pedro ay tanong din niya sa atin, sa'yo. Nasabi niya rito, do you love me? Ano po ang sagot mo? Marahil ang sagot mo, yes Lord, I love you. Ano po ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa verse 15? Feed my lambs. Sino itong mga lambs na ito? Ito po yung mga bagong mananampalataya, mga batang mananampalataya. Kumusta po yung ginagawa natin? Yun hubang mga bagong mananampalataya ay pinangangasiwaan natin? Sila ba ay inaalagaan, pinapalo-up, pinagpipray sila, tinuturuan sila, dinidisipulo sila ng mahusay? Napakahalaga po sa Panginoong Hesukristo ang mga bagong mananampalataya na dinadala sa kanyang gawain sa church, maging sa care group. So sila po ay sinasabihan tayo na mismo ng Panginoong Hesukristo na sila ay ating alagaan, sila ay ating pangasiwaan. Huwag po natin silang bibitawan. Yun po yung sinasabi dyan. And in verse 16, ay yung sinabi po niya rito na, feed my sheep.
Ibig sabihin ito po yung alagaan natin, bantayan natin yung mga iba pang mga tupa. Sino tong mga tupang ito? Ito po yung mga naligtas na. Ito yung mga tumanggap na sa Panginoong Hesukristo. Ito yung mga nakakilala na, ngunit sila ay naligaw. At ang Panginoong Hesukristo, siya po ay nagdalang habag sa mga ship na ito, na mga naligaw na ng landas. Sila ay naligaw dahil sa kasalanan. Sila po ay nawalay sa Panginoon. So ano pong kailangan natin sa kanila? Sila po ay patuloy nating abutin at palalahanang manumbalik sa Panginoon. At sila po ay ipanalangin. Now yung sa verse 17 na sinabi ng Panginoon dito na feed my sheep, ito po yung pangkahalatan sa Matthew chapter 25, 31-46. Alam naman po natin na ang tupa ay mahilig gumala, mahilig maglibot-libot, hindi niya alam yung pinupuntahan na niya ay patungo sa kapahamakan. At kailangan nila ng guidance, kailangan nila ng proteksyon, kailangan nila ng pagtatama sa mga sheep na to. So ano po ang dapat gawin? Sila po ay apuntahan, abutin, at i-share yung love ni Jesus sa kanila. So ang love natin kay Jesus ay ito po yung pamamagitan ng ating paglilingkod. Sabi nga niya sa John chapter 14 verse 15, "If you love me, keep my commandments. If you love me, obey my commandments." So sinasabi po rito na ang pag-ibig, ito po yung basic qualification ng ating paglilingkod bilang mga Kristiyano. So patunayan natin yung ating pag-ibig sa Panginoong Hesukristo sa pagitan ng pagsunod sa ipinagagawa niya sa atin na hanapin, iligtas ang mga nawawala, pakainin ang kanyang mga tupa, alagaan ang kanyang mga tupa. Amen. Praise God. Kaya naman tayo ay inaasahan ng Panginoon na ang mga taong dinadala o pinagkakatiwala sa atin ay patuloy na mapangalagaan. Sinasabi sa Ezekiel chapter 3 verse 17, "Son of man, ilagay mo yung pangalan mo rito. Halimbawa, ako, Femi, I have made you a watchman for the house of Israel, for the house of JCSGO. Therefore, hear a word from my mouth and give them warning from me. Anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala." Now, ang sinasabi po rito ay ikaw, ako ay itinalaga ng Panginoon, hinirang na maging watchman. Ikaw, ako, tayo ay binigyan niya ng assignment na dapat nating gawin. Ano po ba yung mga dapat gawin ng isang watchman? Tayo po ay naka-assign to watch and guard. Look after, keep watch yung mga tao, yung mga parating na mga danger na sila ay balaan, na sila ay mapapahamak. Sila ay pagsabihan tungkol sa ninanasa ng Panginoong Hesukristo. Dahil kung hindi po natin sila sasabihan, yung mga taong ito, yun po ay sisingilin po tayo sa kanilang kahinatnan. So kailangan sila po ay ating pagsabihan na ang bawat tao na kumilala sa Panginoon, sila po ay responsable sa kanilang sariling behavior. So dapat tayo pong mga watchmen, chapter 33 verse 16, na pananagutan natin ang mga taong ito kung hindi natin sila inabot, hindi natin sila inalagaan, hindi natin sila pinalo up, pinag-pray, pananagutan po natin. Hindi natin sila pinagsabihan. Kung sila ay hindi po susunod, ay kapahamakan ang mangyayari sa kanila. Ngunit kung sila ay susunod, ay sila po ay maliligtas. Maging ikaw, watchman, ikaw din ay wala ng pananagutan. So tandaan po natin na ang watchman ay hindi sa pastor lang. Kasi marami nagsasabi, hayaan mo na si pastor, hayaan mo na si leader, sila na ang bahala dyan. Hindi po, ang pagiging watchman ay hindi para sa pastor lang, hindi para sa leader lang, kundi sa bawat mananampalataya. Ito po yung inaatas sa atin ang Panginoon Hesukristo. So bawat mananampalataya ay mayroong responsibilidad na hanapin, iligtas ang mga naliligaw at yung mga nagwawala pa.
at tupdin natin yung misyon ng nais ng Panginoon na ibinigay niya sa atin. Ito po yung misyon na ito yung nasusulat sa Matthew chapter 28 verse 19. Nasabi niyang, go and make disciples. Kailangang humayo. Kailangang gumawa ng mga disipulo. Dahil kung hindi po natin gagawin ito, accountable po tayo sa Diyos. Kung ito ay iyong hihindihan, kung ito ay aayawan mo, kung ito ay hihindian mo, na sundin yung Great Commission na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Jesucristo. Now, ano ba ang katangian ng watchman? Number 1, ang katangian niya ay mapagmatsyag. Vigilante siya. Ano yung pagmamatsyag na gagawin niya? Kailangan po ang watchman ay faithful. Siya ay matapat. Dahil sabi po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2 na ang steward ay inaasahang maging tapat sa pinagkatiwala sa kanya. So tayo, ikaw, watchman, ikaw ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Amen. Praise God. So ano pa? Dapat tayo po ay maging compassionate katulad ng Panginoong Jesucristo. Nung po nakita niya ang napakaraming mga tao at sinabi niya, siya po ay nagdalang habag sa mga tao na ang mga taong ito ay walang namamastol sa kanila, walang nangangalaga sa kanila, sila ay nangangalat. Kaya naman, kailangan din po natin na tayo po ay magdalang habag sa kanila, katulad ng Panginoong Jesucristo. Kung paano ang Panginoong Jesucristo ay nagdalang habag sa atin, ganun din naman ang ipagkaloob natin sa kanila, sa mga wala pa sa Panginoong Jesucristo. Pangalawang katangian ng watchman ay mapanalanginin. So dalhin po natin, bring heaven's agenda into the earth through prayer. Ipanalangin po natin sila. Katulad po ng sinabi po sa Matthew chapter 6 verse 10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So ito po yung dapat na gawin natin bilang watchful, maging alerto tayo, maging vigilante tayo, maging mapanalangin tayo, tapat tayo sa pinagagawa sa atin ng Panginoong Jesucristo. Dalhin natin ang Panginoon sa mga buhay nila upang sila ay makakilala at maghari ang Diyos sa kanilang mga buhay. Now, ang isa pa, nakatangian ng isang watchman ay ito ay marunong makinig. Bawat watchman, nakikinig. Ano po yung sabi sa text kanina? Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Therefore, hear a word from my mouth. Hear, ibig sabihin, sundin natin. Hindi po yung idinidikta ng mundong ito. Alam po ninyo, ang mundong ito, ang daming idinidikta sa atin. Katulad na lang pag nagbukas ka ng iyong cellphone, di ba? Punta ka kaagad sa Facebook, kung ano-ano na lang yung nababasa mo doon, kung ano yung mga na-feed sa iyo. Ano pa? Sa TikTok, ang dami ring mga ifinifeed na mga negative sa atin na hindi na dapat, kumisa nagagaya pa. Kaya nga napakahalaga po na makinig tayo sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Napakahalaga po ang ating ugnayan sa Panginoon, yung ating komunikasyon sa Panginoon sa magitan ng pagbabasa ng ating Biblia at pananalangin. So wag po nating kaligtaan yon. At paghusayan pa po natin, patatagin natin, patibayin natin yung ating intimate relationship sa ating Diyos bilang tinawag na watchman. Amen. So kailangan po tayo ay marunong makinig sa mga instruction ng Panginoon na dapat nating gawin. Ito ay yung ating pananalangin lagi. Mapagmatsyag tayo lagi. Sundin natin kung ano yung sinasabi niya. Ito po ay gawin natin. Maging alerto tayo, mapagbantay at manalangin. Pag ito ay ginagawa natin, tiyak, nalulugod ang Panginoon. At salamat sa Panginoon na ikaw na tinawag bilang watchman ng Panginoon ay totoo na umiibig sa Diyos. Sabi nga niya sa salita niya kanina, do you love me? Yes, Lord, I love you. Susundin ko, tutuparin ko yung pagkapili mo sa akin, yung pagkahirang mo sa akin bilang watchman. Amen.
Hallelujah. So salamat sa Panginoon na ikaw ay tumugon doon sa ninanasa ng Panginoon, na ikaw ay humayo, gumawa ng disipulo, isakatuparan yung nais ng Panginoon na ni isa man ay walang mapahamak, kundi ang bawat isa ay makakilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Purihin ang Diyos.